Marami sa atin ang gustong magkaroon ng malaking makukuhang pensyon pagdating ng retirement. Kaya naman, sa araw po na ito ay bibigyan ko po kayo ng ano yung mga techniques or ano yung dapat mong gawin para maipalaki ang inyo po makukuhang retirement pension monthly. Naaabot ito ng 25,800. At sa araw po na ito, ang video na ito ay courtesy po ito sa YouTube channel ng Ipunario. At gusto ko pong ipakita itong animation na ito dahil napakaklaro at wala ka na kinakailangan na katanungan dahil ibinibigay na lahat. So, hingin ko ang courtesy ng video na ito para po hindi na po kayo magtatanong sa akin kung paano ba kinukompute ang inyo pong SSS pension. Bakit maliit ang pension ninyo? Bakit ang inyong iba malaki? Bakit ganito lang sa inyong nakukuha? O ito na po ang aking ipapakita sa inyo. Alam mo ba na may mga SSS members na tumatanggap ng 25,000 pesos per month habang buhay? Hindi one time hindi rin loan. Pensyon, every single month hanggang sa huli. At yung pinaka-shocking, may 13th month pension pa sila. May 1,000 pesos additional allowance pa per month. At ngayong 2025 hanggang 2027, tumaas pa ito ng 33%. Pero maraming Pinoy, hindi alam kung magkano ba talaga ang makukuha nila. Hindi alam kung paano i-compute. At yung pinaka-worst, hindi rin alam na pwede silang mag-apply online. Ako si Ate Karen at sa video na to, i-breakdown ko sa inyo lahat. So, ano nga ba talaga yung SSS Retirement Pension? Simple lang. Yan yung mga contributions mo na binayaran mo buong buhay mo, yun ang babalik sa'yo. Hindi isang bagsakan, monthly, habang buhay. Dalawang klaseng ang retirement benefit ng SSS. Una, monthly pension. Ito yung para sa mga may 120 contributions or more. Ibig sabihin, naghulog ka ng at least 10 years. Lifetime yan Every month may papasok sa account mo. Pangalawa, lump sum. Ito naman yung para sa mga kulang ang contributions. Below 120 months. Hindi ka makakaroon ng pension, pero makukuha mo yung kabuuan ng lahat ng na-contribute mo plus interest. Siyempre, ang goal natin, monthly pension. Kasi habang buhay yun. Dalawang options. Una, optional retirement. 60 years old ka na at separated ka na sa work. Hindi ka na employed, hindi ka na self-employed o hindi ka na OFW. Pwede ka na mag-claim. Pangalawa, mandatory retirement. 65 years old ka na at kahit nagwo-work ka pa, pwede ka na mag-file. Automatic yan. At syempre, kailangan mo ng at least 120 monthly contributions bago ka mag-retire. Yun ang magic number, 120. 10 years. Pero etong magandang balita. Kung kulang ka pa sa 120, pwede kang mag-continue bilang voluntary member. Maghulog ka pa hanggang makumpleto mo yung 120 para mapunta ka sa monthly pension, hindi sa lump sum. Eto na yung pinakamahalaga, yung formula. At huwag kang matakot, isi-simplify ko to. Ang SSS ay may formula para sa pension mo. 3 factors lang. Una, yung AMSC mo o Average Monthly Salary Credit. Basically, average ng contribution mo yan. Pangalawa, yung CYS o Credited Years of Service. Ilang taon ka na naguhulog. At pangatlo, yung fixed amounts na dinadagdag ng SSS. Ano ang formula? 300 pesos plus 20% ng AMSC mo plus 2% ng AMSC mo times yung CYS mo minus 10 plus 1,000 pesos additional allowance. Complicated? Huwag kang mag-alala. I-compute natin. Si Aling Rosa, minimum wage worker siya. 20 years nang naghulog sa SSS. Ang average MSC niya, 10,000. I-compute natin. 300 plus 20% ng 10,000. Yun ay 2,000 plus 2% ng 10,000 times 10, yun ay 2,000 din, plus 1,000. Ang total, 5,300 per month, habang buhay. At may 13th month pension pa yan so sa loob ng isang taon, 5,300 times 13, yun ay 68,900 per year. Hindi pa kasama yung pension increase ngayong 2025 hanggang 2027. Si Mang Tony, office worker siya, 30 years sa private company. Ang average MSC niya, 20,000.
So, 300 plus 20% ng 20,000, yun ay 4,000, plus 2% ng 20,000 times 20, yun ay 8,000, plus 1,000. Ang total, 13,300 per month habang buhay. Sa loob ng isang taon, 13,300 times 13 months, 172,900. At dahil sa pension reform, tataas pa yan ng 33% pagdating ng 2027. At para naman sa mga nag-contribute sa maximum MSC na 35,000 pesos at 35 years and service, etang computation. 300 pesos plus 20% ng 35,000 pesos. Yun ay 7,000 pesos. Plus 2% ng 35,000 pesos times 25. Yun ay 17,500 pesos. Plus 1,000 pesos. Ang total, 25,800 pesos per month habang buhay. Sa isang taon, 25,800 pesos times 13, 335,400 pesos. At tataas pa yan. Grabe, diba? At yung best part, tax-free ang SSS pension. At ito ang pinakamalaking balita. First time sa 68-year history ng SSS, may pension reform. 3-year increase. September 2025, 10% increase sa lahat ng retirement at disability pensioners. September 2026, may dagdag na 10%. September 2027, may dagdag na 10% ulit. Ibig sabihin, pagdating ng 2027, tumaas na ng 33% ang pension mo. Automatic yan, hindi na kailangan na mag-apply. Kung pensioner ka na bago mag-August 31 ng taon na yon, automatic na kasama ka. At para sa survivor pensioners, 5% per year, 16% total increase by 2027. Ito pa ang hindi alam ng marami. May option ka na i-advance ang first 18 months ng pension mo. Isang bagsakan, lump sum. Halimbawa, 13,300 pesos ang pension mo. 13,300 pesos times 18 months, 239,400 pesos agad ang pwede mong makuha sa umpisa. Tapos, magre-resume ang monthly pension sa ika-19th month. Pero take note, may discount yon. Ibig sabihin, hindi full 239,400 pesos ang matatanggap mo kasi may interest deduction ang SSS. At kung may outstanding loan ka sa SSS, ide-deductin nila yon sa pension mo. So linisin mo muna yung mga loans mo bago ka mag-retire. Bonus pa to, kung may minor children ka, may dependence allowance ka pa. 10% ng pension mo or 250 pesos whichever is higher. Per child, maximum 5 children. So kung 13,300 pesos ang pension mo at may dalawang anak ka na minor, dagdag 1,330 pesos times 2. Yan ay 2,660 pesos per month on top ng pension mo hanggang mag-21 years old na sila or mag-asawa. Paano ba mag-file? Simple lang. File online sa my.sss. I-click mo yung benefits tapos retirement claim. Sundan mo lang yung instructions. Pero bago ka mag-file, dalawang bagay muna. Una, i-check mo yung contribution record mo. Kompleto ba ang 120 months? Tama ba ang mga posted contributions? Kasi maraming cases na may kulang na posting. Pangalawa, mag-enroll ka ng disbursement account. Pwedeng bank account or GCash. Sa DAEM module sa my.sss mo rin yan. Dapat magka-match yung pangalan mo sa SSS at sa bank account mo. File 60 days before your desired retirement date, pero hindi earlier than 1 year. Ano naman yung mga common mistakes? Eto, pakinggan mo. 3 common mistake. Una, hindi nag-check ng contribution record bago nag-retire. Tapos pag nag-file na, doon pa lang nalaman na may kulang na posting. Delayed ang pension. Pangalawa, may outstanding loans pa. Ang SSS salary loan mo, calamity loan, lahat yan, ide-deduct yan sa pension mo. Kaya bayaran mo na habang employed ka pa. Huwag mong dalhin sa retirement. At pangatlo, bumalik sa trabaho after optional retirement at age 60. Kapag nag-work ka ulit, suspended ang pension mo. Magre-resume lang pag tumigil ka ulit or pag tumama ka ng 65. So pag-isipan mo ng mabuti. Ang SSS retirement pension,
Hindi lang pangkain ng isang buwan. Habang buhay yan. At kung alam mo kung paano i-maximize, pwedeng umabot yan ng 25,000 pesos plus per month. May 13th month pa. May pension increase pa hanggang 2027. Kaya kung nagtatrabaho ka ngayon, huwag mong i-take for granted yung SSS contributions mo. Yon ang future mo. Maraming salamat po Ate Karen sa malinis at malinaw na pag-explain po. Lalo na sa ating mga minamahal na mga members ng SSS at sa mga future pensioners. Kasi ang aking content is related po sa iyong content and I want to have a courtesy po sa iyong video. Maraming salamat po. God bless po.